Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Luncy. Kung saan ang sabi rito ay Binance continues Terra Classic burn with fresh 115 billion Luncy destroyed in August. Kaya ayan, ngayon po yan. Ngayon pong mismong buwan na ito, August, ay itong si Binance ay kanilang ipinagpatuloy yung kanilang burn campaign or pagsusunog dito kay Luncy. Yan, ito po yung Terra Classic. Yan, sapagkat ngayong buwan na ito ay nagsunog po sila ng 115 billion na amount ng Luncy. Kaya ayan, sa mga hindi po nakakaalam ay itong Luncy ay ito po yung nakaranas ng collapse. Yan, nakaranas po siya ng collapse noon at bumagsak po talaga ng napakalaki yung kanyang presyo at marami pong mga investors ang nalugi rito, maraming nagsiiyakan rito at yan kung ano-ano pa. At dahil sa naawa po si Binance sa mga investors ng Luncy ay gumagawa po siya or gumagawa po siya ng paraan para tulungan na umangat or at least lumago yung presyo ni Luncy sa matinding pagkakabagsak nito at yung paraan na ito ay yung kanilang tumutulong po sila sa burn campaign yan or tumutulong po sila sa pagsusunog kung saan ay yung nakuha po nila na fee, transaction fee ayan sa platform ni Binance ay yan po yung kanilang sinusunog. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, according to the data from the community-based tracking service Luncy Metrics, Binance burned the tokens in a single transaction on Thursday, August 1. In this transaction, 1.149 billion tokens were transferred from wallet, yan, Terra 18 to a dead address. Kaya ayan po. Base po sa datos ng Luncy Metrics, ay nakita po nila na si Binance ay nagsunog ng 1.149 billion na amount ng Luncy tokens. Yan, at ginawa po nila yan sa isang transaction lamang nitong nakalipas po na Thursday, August 1. Yan, mula po sa wallet na Terra 18 papunta sa isang dead address. However, the significant burn failed to impact Luncy's market value as the asset currently trades in the red. Yan, papakita ko po sana yung chart ni Luncy kung ano ang naging impact ng pagsusunog na ito ni Binance sa presyo nito. Pero hindi po ako ginaganahan kasi tulad po ng pagkakasabi rito ay wala pong naging impact. Nagpatuloy pa rin po sa pagbagsak ang market price ni Luncy. Kaya ganyan po talaga, hindi po talaga maganda na hindi po ibig sabihin na kapag nagsusunog po or may nasusunog na token or isang asset ay maski malaki yung amount na nasunog ay aangat ito. Kaya ayan, posibleng hindi natin maramdaman or wala itong impact. Yan, katulad po ng nangyari rito. Kaya mas maganda po talaga na kung masusunog ang isang asset ay sasabay ito sa kung ito ay nakakaranas ng bullish na market condition. Ayan, kasi kung pag sumabay po yan ay ang magresulta po ito sa isang matinding price surge. Kaya ayan, yung kalagayan po ng buong crypto market ngayon, kung saan ay nagsisibagsakan po sila, ay ito po yung mga panahon na hindi po maganda na magsunog. Kaya, ayan, Binance Luncy burn in 2024. The 1.149 billion Luncy token burn on August 1 represents half of the transaction fees Binance accumulated from users trading Luncy token on its platform in July. Kaya yan, dyan po galing yung sinunog ng Binance
na 1.149 billion na Lunsi token nitong August 1. Yan, sa platform ni Binance ay meron pong mga nagtitrade dyan ng Lunsi. Ayan, at kung pag magtitrade po tayo ng Lunsi token, yan, sabihin natin ay kung bibili tayo or magko-convert po tayo ng Lunsi, ay meron po tayong binabayaran dyan na transaction fee. At yan po ay napupunta kay Binance. Diyan po kumikita itong si Binance. Ngayon ay kung marami po talaga ang nagtitrade ng Lunsi sa kanilang platform, ay syempre malaki yung kikitain nila sa kanilang or makuha nila sa transaction fee. At ngayon yung burn campaign na ito ni Binance para sa Lunsi community ay yung kita po nila sa transaction fee na ito na 50% ay yan po yung kanilang susunugin. Yan po yung kanilang sinusunog. Binance had committed to destroying 50% of the trading fees it generates from Lunsi transactions on a monthly basis. The effort supports for the ongoing burn campaign and revitalization efforts. Yan na nga, gaya ng sinabi ko kanina ay 50% po ng trading fees na nakukuha nila sa Lunsi transactions ay sinusunog po nila. At monthly basis po yan, kada buwan. Ayan, nais ko lamang pong linawin na yung trading fees lamang po na ito ay sa Lunsi lamang po yan. Lahat po ng mga trading pairs kay Lunsi. Yan, syempre, yung ibang mga pairs ay hindi po yan kasali. Yan, yung lahat lamang po ng mga trading fees na may kaugnayan kay Lunsi. Yan po yung kanilang sinusunog. Yan, at saka monthly basis po yan. Kada buwan ay sinusunog po nila yung 50% na nakukuha nila sa trading fees. At ginagawa po nila ito bilang suporta sa kasalukuyang burn campaign dito kay Lunsi. Kasi yan nga, isa po itong tulong sa mga market participants, lalong-lalo na yung mga naapektuhan sa pag-collapse ng Lunsi noon. Since May 2022, Binance has eliminated 63.27 billion Lunsi tokens. This figure accounts for 49.3% of the total efforts to reduce the excessive supply of Terra Lunsi Classic, making Binance the largest burner of Lunsi. Yan. Simula pa noong May 2022 ay nakapagsunog na ng umaabot ng 63.27 billion na Lunsi tokens itong si Binance. Kaya dahil dito ay itong si Binance po ngayon ang hawak po niya yung titulo bilang pinakamalaking burner or may nasunog na amount ng Lunsi. Kaya yan, ganyan po talaga katindi si Binance. Nais po niya talagang tulungan at ibangon si Lunsi sa pagkakabagsak nito. Ayan, kung tuloy-tuloy po talaga ito ay makakabangon po si Lunsi. Basta hindi po susuko itong si Binance. Kaya isang malaki po talaga ang tulong ni Binance dito kay Lunsi. Pero kung pag wala po siguro paano pa kaya wala itong si Binance? Siguro talagang hindi natin alam kung ano na ngayon ang kalagayan ni Lunsi ngayon. Baka malamang yung mga natitirang mga investors ni Lunsi ay baka tuluyan na po silang iiwanan. Yan, malamang baka tuluyan na po nilang iiwanan itong si Lunsi. Pero hanggat nandyan pa po si Binance na namimigay ng todo suporta dito kay Lunsi ay may pag-asa pa itong si Lunsi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.